Tagalog na naman sa wikang Pilipino. So bago tayo magsimula mga kapatid, mangi muna tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumampalataya sa iyo at pagalabin mo sa kanila ang init ng iyong pagmamahal. Isugo mo ang iyong Espiritu at lahat sila'y muling magbabalik loob at mabago mo ang larawan ng mundo. Manalangin tayo, O Panginoon, sa nasa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo. Tinuruan mo ang puso ng iyong mga mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mulat sa katotohanan at laging magagalak sa iyong paggaling. Sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, once again, magandang umaga, happy Sunday sa lahat. Lahat ng mga mananampalatayang Katoliko, lalong-lalo na sa ating mga kapatid sa iba't ibang bahagi ng mundo o iba't ibang bahagi ng daigdig. Palaging taga-subaybay sa ating YouTube channel, ang pagsisiwalat ng katotohanan kasamang lingkod, Brother Tata Rosal. So magandang umaga, hapon, tanghali, gabi sa inyong lahat. Sana na sa mabuting kalagayan po kayong lahat at pagpalain po kayo ng may kapal. At sa pwede po kayo bigay ng interaction o comment sa ating comment section sa ating live sa FB o kaya yung mga greetings. Bueno, isa sa atin ng earlier na ating sagutin ang mga paratang ng ating mga kapatid sa iba't ibang sigla, especially po yung palagi nagagamit ang kapatid natin mga SDA, mga Iglesia ni Cristo, Born Again, halos lahat. Isa sa gamitin nila na talata, ang Gospel po ni St. Mateo sa Kapitulo 5, 38 hanggang 39, nga kung ating basahin mga kapatid, ang turo tungkol sa pagpaparaya. Yun ang heading. kung ating tingnan, ating basahin, sabi nito, narinig ninyo ang sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. So, ibig sabihin, bawal sa ating Panginoong Hesus yung tanim kayo ng puot. Sa Bisaya pa, hatred o Tagalog, ang pagdumot sa kapwa tao. So, lalo-lalo na bawal ang pagpatay dahil nandyan sa 10 utos na bawal ang huwag kayong papatay. Diba? Bakit? Sabi nila, millions. Kung magbispo tayo sa kasaysayan, millions ang pinatay ng simbang Katoliko panahon po sa Inquisition. So, isa yon sa ating sagutin. So, yun pa ba ang hindi ba tayo mahiya mga tawag? Magpatawag kayo ng banal, holy, one holy Catholic, at hindi po kayo mahiya na palagi kayong ipagmalaki ninyo na ang simbahang Katoliko ay tatag ng ating Panginoong Hesus dahil yun ang dahilan na ang simbahan ay
holy o banal dahil ang nagtatag ang ating Panginoon Hesus. Isa sa mga ginagamitin nila nga mga kasaysayan nga hindi nila tapusin, kung nila inalang pagbasa, isa sa mga ginamit nila ang aklat po na ang title, The Role of Inquisition by Father John O'Brien, nga mayroong Nihelmstad, Thomas A. De Leon, Imprimatur John F. Knoll, New York Police Press, noong 1950 sa page sa pahina 49. Ito po ang ating mabasa. The Church cannot escape responsibility for the use of torture, nor for the burning, pagsunog, torture at saka sinunog pa, of the victims of the stake, at the stake. The Church in the person of her pontiffs was responsible for the use of torture. This cruel practice, grabe, cruel, was introduced by Innocent the Fourth, Pope Innocent IV, noong 1252. The pontiff tries to defend the use of torture by classifying heretics with types and murderers. A mere compassion is his only argument. This law of Innocent IV was renewed and confirmed by Alexander the Fourth on November 30, 1259, and by Clement IV on November 3, 1265. So malinaw-malinaw na sinunod pa ang sa mga Santo Papa si Pope Innocent the Fourth, at pagkawala niya ang ang successor niya, yung dalawang Santo Papa, at pinatuloy yung pag-torture at pagpatay, pagsunog sa mga herehis o heretics. Isa pa, nilang gamitin, so hindi po kayo magpaka-banal dyan mga kapatid, sabi nila. Isa pang gamitin nila na aklat, The Modern World by Reverend Francis S. Beaton S.G. and Reverend Alfred Cotman sa pahina 344. Ito po ang ating mabasa. The Church created a special tribunal. Mayroong tribunal, may maghuhukom, ay ang pagmabagay, undergo muna ng impeachment, investigation. May inasay na mga mainvestiga, tribunal. The Papal or Universal Inquisition. The essential features of its methods were fixed by a set of laws passed jointly by Pope Lucius III. Pati yung isang Santo Papa pa, Pope Lucius III. And Emperor Barbarossa. Nag-alay pa yung emperor at saka pope in 1184. The minor details had been added by 1230, such by Pope Lucius III and Emperor Barbarossa in 11. Such spiritual courts of justice were established in localities most inflicted by erroneous teaching. So mga heretics, ito lang, sagutin natin po punto mamaya dahil iba yung heretics noon at sa iba yung heretics ngayon. Ang heretic ngayon ay yung tumututol o inireject lang ang doktrina ng simbahan o doktrina ng ating Panginoon. Iba yung heretic noon.
Iba, maliban dyan, isa pang libro, lalo na yung Inquisition na naganap sa Spain. Sabi nila na thousand of mga heretics ang ipangpatay, pinatay ng mga Katoliko. Isa sa magamitin nila nga aklat, ang Catholicism and Fundamentalism by Karl Keating. Sa pahina 291, ito po ang ating mabasa. That 105,000 to 285 victims, 105,285 victims fell under the Inquisitor General Torquemada. 51,167 under Cisneros, and 34,912 were born, sinunog, alive, buhay pa, sinunog na, ilan? Yun half that murder, 15,659 suffered and punishment of the statute, and 91,450 were sent to penitentiaries. May mga ibang-ibang paghatol, penitentiaries. 500,000 families were destroyed. 500,000 pamilya, by destroyed by the Inquisition, and it caused Spain 2 million children. Milyon, mga kabataan pa. So, ito po, kailangan natin sagutin punto por punto dahil lang sa yung ang iba na mabasahan nitong mga kasaysayan, kung maniniwala sila, hindi na sila magtanong pa sa ano po ang tunay na kasaysayan. Palaging fake news, nandyan sa mahilig sa fake news pala yung mga kapatid natin. So, maliban dyan mga kapatid, sa isa pa nilang gamitin, ang isa pang aklat, The Babylon or Babylon Mystery, Religion, Ancient and Modern by Ralph Edward Woodrow. Parang apelyido ni Brad Woodrow Makiling, kasama natin sa Board of Governors sa National, sa Catholic Defender, former Vice Mayor sa Dumaguete. Woodrow Makiling, hindi pala Woodrow Makiling. Sa page 100, ito po ang ating babasa. It is estimated that 100,000 Albigenses, yon Albigensian heresy, yon ang mga malaking grupo ng heretic, heresia, fell into one day. Their bodies were heaped together and burned. May sinunog pa na buhay pa. So, halos lahat sinunog. Last mga kapatid, grabe, sabi nila, grabe ang pinatay ng simbahang Katoliko. Bakit kayo? Palagi kayong ipagmalaki nga kayo pong mga Katoliko ay banal na simbahan. Dahil tatag ng ating Panginoon Jesus, sumasalungat na yon sa turo ng ating Panginoon Jesus, kung ating binasa kanina, Mateo 5:38 hanggang 39, na ang pinag-iral sa atong sa lumang tipan kay yon ang pagkapuot, diba? Hatred. Kailangan magtanim kayo ng hatred. Ngunit sa panahon sa ating Panginoon Jesus, bawal yon, Mahalin natin ang lahat nating mga kaaway. Love your enemies. Yun ang turo. Ngunit, ano po bang ginawa ng simbahang Katoliko? The Truth About the Inquisition by Father John O'Brien sa page 49. Ito po ang ating babasa. The first law of history declared Pope Leo XIII. As we mentioned previously, it is to assert nothing false, and to have no fear of telling the truth. In conformity with that wise
principle. We frankly acknowledge the responsibility of the popes in the use of torture and in the burning, so nasinono pa rin, of thousands of heretics at the stake. Their sanctioning of such cruel and brutal measures is unquestionably one of the blackest stains on the record of the Holy Office and will remain to the end of time a cause of the shame and upon the papacy, even when it is frankly conceded, as it must be, that their intentions were good and their solicitude was for the welfare of the victim's soul. Let it still be affirmed that the cruel and inhuman, hindi po makatao, methods sa paraan, used are beyond all defense. Yon ang mga ginamit nilang mga aklat pagbato po sa atin patungkol sa kasaysayan po ng simbahan patungkol sa Inquisition. Api wing pala ni Ate Helda, Ate Edna, si Zelda. Good morning, Babyface ta. Asa na Babyface? Babyface pala. Abita, Bro Ristel Rosala Guas, good morning, happy Sunday daw, Cagayan de Oro. Yun si Ate Helda, Ate Edna, si Zelda. Saan po kayo? California ba yun sa iyo? Tila, kasama natin sa, sa Team Maria sa punto por punto. So, ating sagutin punto por punto mga kapatid, Unang-una, kung tingnan natin, ano po bang ibig sabihin ng Inquisition? Kung binasa natin kanina, yung i-undergo ng tribunal may i-organize ang simbahan to investigate. Katulad yung mga politician natin o mga elected official o mga appointed official na pag mayroong mga controversial, inquest sila, di ba? Investiga. Hindi ibig sabihin Inquisition pinatay na diretso, walang due process. Ngunit kung tingnan natin mga kapatid ang the role of Inquisition sa page 49, kung ating basahin na yun ang due process ng simbahan. Pero iba ang mga heretics noong panahon. Halimbawa, yung katulad ng Albigensian heresy. Hindi lang sila tumututol o deny sa doktrina, turo ng simbahan, lalo lang na turo ng ating Panginoon Sus. Pumasok pa ng simbahan at basagin nila ang lahat. Yun pa, katulad yung iconoclasm, heretics, basag ng mga sacred images. Hindi lang, durugin nila, gibain nila yung mga simbahan, hindi lang sa simbahan, pati na yung sa estado. Pati na yung sa estado. Kung ating basahin mga kapatid, ang Europe Before Modern Times by O'Brien, sa pahina 363, 364, ito po ang ating babasa. Bawal sa simbahan nga pumatay. Dahil turo ng ating Panginoon Sus nga bawal ang pagpatay, lalong-lalo na yung mga santo ng simbahan, ipinairal yung bawal ang pagpatay, di ba? Kung ating basahin, the greatest sense of the church, however, sabi dito na bawal ang pagpatay, urge kindness rather than severity. And if the death penalty was ever imposed for heresy, it was imposed by the state rather than by the church. Malinaw na malinaw mga kapatid
na ang role of Inquisition to inquest, pag-imbestiga, hindi yon desisyon ng simbahang Katoliko, hindi yon desisyon ng mga Santo Papa, kundi ang nagpatupad yung Estado. Ating basahin ulit, ha? Kung ating basahin, the great essence of the church, ha? Bawal ang against sila sa the great of the church against the patayin ang pamatay, ha, ang simbahan. However, urge kindness rather than severity. And if the death penalty, yung national punishment, was ever imposed for heresy, it was imposed by the state rather than by the church. Kung tingnan natin ang Cathedral Crusade, Volume 2, by Henry Daniel Ropes, sa page 316, ito po ang ating babasa. The Inquisition was a weapon forced by circumstances. Its use an unfortunate necessity, kailangan na talaga, called for by present danger. Bakit kailangan ang Inquisition? Dahil po humantong sa delikado ng simbahan, pati na ang Estado. Kung tingnan natin ang Church History by Ernesto Pralbonsi, ito po ang ating mabasa. Sa page 290, the Albigensian heresy was a very grave danger to the welfare of the state. So hindi lang sa simbahan, pati sa Estado. It advocated suicide, murder, and destruction of the churches and monasteries. Parang ISIS ba? Mga suicide bomber, murderer. Yung mga terorista, di ba? Especially yung mga kapatid natin sa mga Muslim sa mga suicide bomber, mga kapatid natin Islam, di ba? Nandiyan sa turo nila, kahit pa pumatay kayo, yung holy war nila, na kanil, banal na digmaan. Para sa kanila, holy, pag makapatay kayo, na itinuturing ninyong kaaway, kahit malangit po kayo, punta kayo sa langit, di ba? Yun ang dahilan. Then, maliban dyan, sa turo sa kanila na kahit na maimperno pa kayo, malangit, mapunta pa rin kayo ng langit. yun ang dahilan na walang kaba yung iba, hindi sila matakot na mag-suicide para sa kanila, papunta pa rin sila ng langit. So, yun ang totoong kasaysayan. Sad to say na ang ating mga kapatid magbasa ng kasaysayan parang INC, putol-putulin at saka gawin nilang history. Hindi yon history. So malinaw mga kapatid na iba ang mga heretic ngayon. Mga heretic, ito rin natin mga heretic. Sabi halimbawa, isa kayong kahit bishop po kayo, katulad ni Bishop Nestorius sa Constantinople, na dininay na niya as official teaching ng simbahan yung Theotokos, Mother of God, Mama Mary is the Mother of God. Dininay na niya dahil po, sabi niya hindi yun totoo dahil ina lang po ng pagkatao si Mama Mary, hindi yun ina ng pagka-Diyos, ina ng Diyos, di ba? So, official teaching natin, dogma natin sa About Mariology, so naganap yung Council sa Episode 451 against kang Bishop Nestorius at idiniklara ng simbahan si Bishop Nestorius nga heretic at in-excommunicate. So, heretic, dininay lang niya ang doktrina, official teaching o dogma ng simbahan. Iba yon sa mga Albigensian heresy, pamatay, pamasok at kanilang gibain, durugin ang mga struktura, monastery, churches. So, dahil nito, nag-create ang simbahan ng Inquisition. Kung tingnan natin ang Cathedral and Crusade, Volume 2, page 307, ng ating basahin mga kapatid, the Inquisition was established
to counteract this danger. It was in the strict sense a tribunal o mayroong pag-imbestiga to protect the public safety of Christendom. Hence its severity. Forcible suppression of heresy was not invented by the church. So malinaw na malinaw, hindi yun imbento ng simbahan, totoong nangyari. So, ang Estado po, ang nagpatubad sa paghatol sa hukom sa mga heretics, mga herehes, yung gobyerno sibil. Binasa naman natin yung kanina yung Europe Before Modern Times by Brian sa page 163 hanggang sa page 164. Kung tingnan natin mga kapatid ang Cathedral and Crusade, sa Cathedral, iba pa sa Cathedral and Crusade, Volume 2, page 308. Dito tayo sa 308 sa naturang aklat. Until the middle of the 12th century, all executions of heretics were ordered by the civil authority. Hindi ang Santo Papa ang patupad, kundi ang Estado, civil authority, often under pressure from fanatical mobs. The church nag-object pa ang simbahan to this form of murder and even more to summary executions. Nag-object pa ang simbahan sa ginawa ng authority ng gobyerno o civil authority sa kanilang hatol na hindi na po yun makatao. So malinaw, hindi yun gawa ng simbahan. Gawa yun ng gobyerno sibil. Lalong-lalo ng mga SDA. Lagi nilang ipagmalaki na sila po ang nagsunod sa Ten Commandments. Bawal yung magsaksi ng kasinungalingan, di ba? Nandyan sa Ten Commandments na bawal yung magsaksi ng mga kasinungalingan. So, ating basahin ulit The church objected to this form of murder and even more to summary executions, as was made clear time by the doctors and popes. So malinaw mga kapatid na ang batas ng simbahang Katoliko nagtutol po lalong-lalo sa ating mga kaparian ang ating Santo Papa na yung blooded na pagpatay. Yun ang tunay na history, totoong history, hindi history. Yun naman ang tactical strategy nila mga kapatid para po sila sa Bisaya pa makapangilad. May malaking malinlang nila, madaming malinlang nila. Di ba? So, kung basahin natin ang Compton's Encyclopedia, Volume 4, Volume 12, page 191, edition 1971, ito po, since canon law forbid the clergy to participate in bloodshed, the severe penalties were carried out by the state. Ang official teaching ng simbahan, bawal natin ang pagpatay, lalong-lalo na yung pagsunog. Bawal natin mga nagturo ang simbahan through the Pope na bawal pagpatay. Pero ngunit, sino po ba ang nagpatubad? Yung Estado Basahin ulit para malinaw po sa ating mga kapwa Katoliko na palaging makarinig sa mga aral ng ating mga kapatid sa iba't ibang sikta, especially yung SD at mga Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. The state who considered heresy as a crime. Malinaw. Because
Sandali lang. Kung basahin natin ang modern world sa page 344, ating basahin, the state too considered heresy as a crime because of undermine the foundations of public welfare. The penalty fixed by the secular laws for heresy was death to fire. Kailangang sunugin. This was never inflicted by the ecclesiastical judge. Hindi yon hatol ng simbahang katoliko, hindi yon batas ng simbahang katoliko, yung final national punishment sa panahon sa mga heretic ang nagpatubad, nag-impose ang gobyerno sibil, hindi ang simbahang katoliko. Maliban dyan, kung dito balikan natin ang church history by Prebency, page 292, sa yung binato nila na ginamit nila sa panahon ng Spanish Inquisition. Kung ating basahin mga kapatid, ito po ang ating babasa. The Spanish Inquisition is not to be identified with the Papal Inquisition. Just consider this occurred at later date. And then, ang gobyerno sibil ng Espanya, sila po ang nagkontrol sa naturang ipinatupad na mga paghatol. Pero i-undergo pa, mayroon pang due process, mayroon pang investigation, tribunal. Mayroon pang tinatag na tribunal, inquest pa sila. Kung ating basahin ang Europe Before Modern Times by Brian, page 382, ito pang ating basahin na the Spanish Inquisition was controlled by the government and open a means of persecuting political enemies of the state. So, malinaw ha? Ito ang tunay na history. Among such enemies were the Maranios, yung mga Muslim, Jews who became converts for business or political reasons, and the Moriscos, converts of the same type. So, malinaw na yung magpa-convert, halimbawa, isang Islam, isang Hudiyo, magpa-pretend siya, nagpa-convert siya, ngunit nag-underground siya para lang po siya makapasok. Parang ano ba sa ibang term yun, mga parang gawa ng mga intelligence ba, yung magpa-pretend, di ba? Ha? DFA? So, yun. Yung mga kapatid, ang nangyari. Then, maliban, kung balikan natin ang church history, malapit na tayong matapos. Ang taas pa yun, mataas pa. Ang haba pa talaga ang mga pag-reconcile sa mga ginamit nilang mga libro. Kung basahin natin ang church history, sa page 292 to 293, ating mabasa, in 1476, King Ferdinand and Queen Isabella of Spain obtained from Pope Sixtus IV for 1471 to 1482 permission to open a court of inquisition. Yung pag-imbestiga, yung bigyan pa ng iral pa yung due process in their country. Its purpose was to deal with the converted Muslims. Para klaro, imbestigahan o totoo ba yung na-convert sila? O disguise, and then who were showing a tendency of reverting to their former religion, and with Jews
who were using their wealth to control the Spaniards and undermine the faith. Some of these Jews had secretly obtained position in the church. Mga Hudyo nga sekreto lang po sila. And a few even became priests. Ang iba naging bishop, naging pare pa at naging bishop ng simbahan. Ibig sabihin, underground pala ang simbahang Katoliko. Pabibiyan, last na lang yan, ang taas pa natin sagutin, atin ang acknowledge yung mga kapatid natin nandyan sa Zoom. Ating ano tayo ng, sandali lang, dito tayo sa isa nating monitor para ating maklaro. Sa Catholicism, sa ating official natin mga kapatid, sa Catholicism and Fundamentalism, sa naaklat sa page 291, yung ating basahin mga kapatid, kung ating basahin na ang pagpatupad ng Inquisition, lalo-lalo ng yung Spanish Inquisition, ay hindi yun sinagot. Pahayag yun, yung pahayag sa libro ni Carl Keating, pahayag yun ni Loren Bittner at sinagot ni Carl Keating. Ngunit ang nangyari, ang taktika po, strategy po ng ating mga kapatid sa ibang sikta, basahin yung pahayag ni Loren Bittner na ngunit ang sinagot ni Carl Keating hindi na nila basahin. Diba? So, sino po ba ang hindi nagsabi ng totoo? Last na lang, dito tayo sa Catholicism and Fundamentalism 292. When challenged on the figures, Loren Bittner, ito po ang sagot ni dahil po, ang aklat po ni Roman Catholicism na Loren Bittner, exaggerated ang millions, 50 millions ang pinatay, exaggerated yon. Hindi yon ang tunay, totoong history. Kung basahin natin nga sa Catholicism and Fundamentalism 292, when challenged on the figures, Loren Bittner said he had burned the papers on which he had relied. European Permanent and Sovereign 367, ito po ang number, exaggerated, hindi yung totoong 50 million. The number of those handed over to the state to be executed as stubborn heretics had been greatly exaggerated. Ibig sabihin, exaggerated. Bakit po? Hindi yun 50 million. Yang tunay na kasaysayan is 2,000 lang within 15 years. 15 years pa. Ating basahin. Sa Faith of the Founders by James Cardinal Gibbons sa page 208, ito po. By referring to the Popes of Mariana, we find the author saying that 2,000 were put to death in all Spain during the entire administration of Torquemada, which embraced a period of 15 years. Hindi 15 million, 2,000 lang sa loob ng 15 taon. 15 taon, 15 years, 2,000 lang. Another naman yung pagsinungaling nila. Sino po pa ang ama ng mga kasinungalingan? Walang iba. Si Taning. Ang demonyo. Kung basahin niyo ang Juan 8:44, ang ama ng mga kasinungalingan, walang iba. Si Taning. Mayroon pa, ang taas pang nating pagsagot, pero atin mo nang i-acknowledge ang ating mga kapatid na nandyan sa so mayong buntag balaan, hihi, hoy, Virgin Porca,
Safety Cebu, ang banal na safety sa Cebu. Josie Leison Gonzalez, may buntag bratata, God bless. Atelda, Babyface pala, Rosal, yes, ha? Tata Rosal, California po, California pala kayo, California. Good morning, Babyface. Rochelle Rosal Laguas, good morning, happy Sunday. So, yun, mga kapatid. Wala po tayong tamang oras pa. Mayroon pang ating i-continue, pagsagot yung mga ginamit nila mga aklat na hindi nila pinatuloy pagbasa, parang INC, incomplete, pinutol nila para lang po sila ay sa Bisaya makapangilad, So yun mga kapatid, ang totoong history, hindi history. Yun. Wala tayong tamang oras. Sa ngalan po, ating partner Masters Control, Brother Juber Banti, Production Head, Brother Manuel Ongelio Jr., ating Chief Executive Officer, Reverend Father Darry Rosales, of course, ating Station Manager, walang iba, ating pinakamahal na Archbishop Martin Sarmiento Humad, sa pamilya po, sa Dextery, ang Radio Kampana, ang radio ng simbahan, yung Channel 18 sa Pelpalac, Channel 19 sa Misamis Cable, at saka sa live natin sa FB, at ating upload ito sa ating channel sa YouTube, ang pagsisiwalat ng katotohanan, kasaming lingkod, Brother Tata Rosal. Kami lahat magsabi, Happy Sunday sa lahat at God bless us all.